Alright, mga idol, isang magandang gabi sa inyong lahat. Isang pagpupugay para sa inyong lahat sa sambayanang Pilipino, sa ating mga kababayan na kapwa OFWs around the globe. Magandang gabi sa inyong lahat, saan man kayo naroon. I hope na nasa maayos kayong kalagayan at patuloy na nagpupursige para sa ating mga mahal sa buhay. Araw ngayon ng Sabado, mga idol, so isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, saan mo kayo naroon. So welcome sa ating EPC Vlog Production. Ngayong gabi, mga idol, ay pag-uusapan natin yung mga lumalabas at katanungan ng taong bayan sa ginawang Senate investigation ni Idol Senator Rapi Tulfo. May kinalaman dyan sa PCSO dahil may mga alingas-ngas na nagkakaroon ng dayaan sa naturang gaming na pinapalakad ni Mil Robles, siyang chairman ng PCSO sa mga panahon ito. So we remember a few weeks ago, last month, mga idol, ay nagkaroon ng Senate investigation. May kinalaman sa usapin ng dayaan sa Philippine Charity Sweepstake. So PCSO. So ang ginawang investigasyon, I'm not mistaken, ay kasama si Senator Coco Pimentel at itong si Idol Rapi Tulfo, na sa kanyang battle cry as a senator ay hindi niya papayagan ang mga katiwalian sa loob ng gobyernong ito. As senator ay kanyang ipaglalaban ang boses ng mamamayang Pilipino na nakakaranas ng pang-aapi at pang-aabuso, at kasama na ang dayaan sa lottery na tinatayaan ng mga mahihirap nating kababayan o kapwa nating mahihirap at maralitang Pilipino na nasa laylayan. Mahalagang mapag-usapan ang naturang usapin na kung saan ay kumakalat ang kaliwat kanang issue ng dayaan. Alam naman natin na ang Senado ay nagkakaroon ng tinatawag na Senate Inquiry and Senate Investigation through in aid of legislation, mga idol. So bakit nagkakaroon ng tinatawag na Senate Investigation in aid of legislation? Just because they want to know, they want to justify what is the appropriate na batas na pwedeng maipasa o mai-revise o ma-amend sa ating mga existing laws na sinusunod sa pamamagitan ng games sa ating bansa, mga idol. So napakagandang layunin ng Idol Rapi Tulfo, sapagkat malalaman ng taong bayan kung talagang nagkaroon ng dayaan sa naturang Philippine Charity Sweepstake game. So if we remember, last 2022 ay may tumamang 433, if I'm not mistaken, mga idol. So isa ito sa napag-usapan sa Senate hearing. And as of now, may mga lumalabas na tapos na yung naturang Senate investigation. And dapat malaman ng taong bayan kung talagang nagkaroon ng dayaan. So as of now, hinihintay ng taong bayan, Mr. Senator Idol Rapi Tulfo, as pinagkakatiwala ang senador ng mga mamamayan. Kaya nga mayroon kang tinatawag na sumbungan ng bayan, Rapi Tulfo in action. Pero dapat ilabas mo kung ano yung naging findings doon sa Senate investigation. May kinalaman dyan sa PCSO kung nagkaroon ng dayaan. Hindi maaalis sa isipan ng taong bayan na nagkaroon kayo ng investigasyon sa PCSO na ginamit mo ang ating opisina ng Senado, ginamit mo ang aircon, ginamit mo ang ilaw. Tao ng pirang bayan, tao ng pirang bayan. Dapat kung ano yung lumabas doon sa inyong ginawang investigasyon, may kinalaman dyan sa PCSO,
ay ilabas mo sa publiko, lalo na sa programa mong Rapid Tulfo in Action. Sapagkat doon, nadi-disseminate yung mga impormasyon na dais malaman ng taong bayan. And alam naman natin na milyones ang iyong followers sa naturang programa. Lalo na yung mga OFWs na humahanga at naghihintay sa mga investigasyon na iyong nasasalihan sa loob ng Senado. Kung ano man yung naging findings, kung may dapat kasuhan sa ombudsman na lumabag sa naturang mga dayaan, kung mayroon man, ay dapat ilabas sa taong bayan at nang malaman nila kung ano talaga ang totoo sa mga lumalabas na alingas-ngas na itong si Mel Robles ay galamay ng asawa ng ating presidente bilang First Lady at siyang inaakusahan ng taong bayan na may kontrol kay Mel Robles, upang magsagawa ng mga kaduda-dudang gawain dyan sa PCSO. So paano mawawala yung tinatawag na benefit of the doubt ng taong bayan? So yan ang hinihintay ng taong bayan, mga idol. At hindi tuloy mawala sa isipan ng taong bayan na kayo ay mayroong kinikilingan. Mayroong kinikilingan sa ginawang Senate investigation may kinalaman sa lumalabas na alingas-ngas ng dayaan dyan sa PCSO. So I hope na walang ganong usapan, mga idol, na iba yung tinitingnan sa tinititigan, iba yung sinasabi ng ating mga kababayan na kaya't walang mailabas itong Idol Rapid Tulfo na konklusyon sa ginawang Senate investigation dyan sa PCSO dahil nagkaroon ng tinatawag na kasunduan. So I hope and we salute you. Sana'y hindi totoo ang naturang alingas-ngas na kung saan bakit daw naging silensyo ka. Dati-dati ang ingay mo pagdating sa mga ganyang usapin ng katiwalian, ngayon bakit tahimik ka na? At bakit walang nailabas na konklusyon ang Senado may kinalaman dyan sa usapin ng dayaan sa PCSO? Alam naman nating mga Pilipino, kahit hindi tayo mga nakapag-aral ng kasing taas at kasing galing nila, mga idol, alam natin na kapag may usok, may apoy. At kapag may apoy, may sunog. Kailangang apulahin. So ito yung tinatanong ng taong bayan. Bakit hindi mo mailabas ang konklusyon o resulta ng iyong ginawang Senate investigation and aid of legislation dyan sa PCSO? Mayroon ka bang pinagtatakpan? Tayo nagtatanong lang bilang isang taxpayers ng sambayanang Pilipino. Remember of that, mga idol, na as a elected official, he is subject for constructive criticism. So walang pikunan dito. Kailangan ipaliwanag mo yung side mo kung bakit wala pang nailalabas na resulta ng Senate investigation may kinalaman dyan sa ng PCSO. So dapat malinaw. At nagtatanong na yung taong bayan, dapat siguro mong hindi ka pagdududahan ng taong bayan sa ganyang usapin. Sa iyong programa, pwede mong ipalabas na at this moment in time ay hindi pa natatapos ang aming investigasyon may kinalaman dyan sa PCSO. So we hope and we appeal to Filipino masses, to Filipino citizen, na hintay-hintayin na mailabas ang aming resulta ng Senate investigation dyan sa PCSO. So sana dapat ganun. Ngayon nagtatanong na yung taong bayan ay wala ka pang pronouncement kung ano na talaga ang nangyari doon. Ito namang si Mr. Coco Pimentel, wala namang paliwanag. Asan yung Senate investigation and aid of legislation at yung resulta, kung may dapat bang kasuhan sa ombudsman, kasuhan na, at kung wala, dapat alam ng taong bayan. At dapat na ilathala na sa pahayagan na ganito yung naging takbo ng aming sesyon. At walang dayaan kung ganun. Ngayon,
wala pang nailalabas, ay ibig sabihin, hindi mo maiwasan na magduda ang taong bayan. Ha? Huwag mong hayaang masira ang tiwala ng taong bayan, ang mandato na pinahiram sa iyo ng taong bayan, sapagkat kapag nagkaroon na ito ng batik, ha, sa iyong pagkatao, abay hindi na mawawala ito at unti-unting tatabang ang tingin sa iyo ng sambayanang Pilipino. So salamat mga idol, and magandang gabi kay Ma'am Vivian Vlog, na laging nakasupport sa ating YouTube channel. I hope mga idol na lagi nyong panoorin ang ating YouTube channel, EPC Vlog Production. Paki-like and subscribe na po ng ating YouTube channel, para sa ating mga kababayan around the globe. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali sa inyong lahat, anumang oras ang inyong kinalalagyan ngayon. Isang pagpupugay para sa inyong lahat, mga kaibigan, at sa bayan nating minamahal. Salamat.